Ang ating teksto ngayong umaga ay nakasulat sa Marcos 1:14 hanggang ang talata ay 20. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea ay nakita niya si Simon at si Andres, na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking hulihan at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako paroon ng kaunti ay nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, na sila rin naman ay nangas sa daong na hinahayuma ang mga lambat. At pagdakay kanyang tinawag sila at kanilang iniwan sa dakong kanilang amang si Zebedeo na kasama ng mga aliping upahan na nagsisunod sa kanya. Manalangin tayo. Ikaw ang aming Panginoon at Pastol. Ikaw ang aming kasapatan. Ikaw ang aming kapahingahan at ikaw ang aming patnubay. Ikaw ang nagpapanauli ng aming kaluluwa. Ikaw ang pumapatnubay sa amin sa daan ng katwiran, alang-alang sa iyong pangalan. Ikaw ang sumasama sa amin at gumagabay sa amin habang kami lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, upang kami walang katakutan na kasamaan. Ang iyong pagtutuwid at ang iyong pangunguna ang umaaliw sa amin. Ikaw ang naghahanda sa amin ng lamesa sa harapan ng aming mga kaaway. Ikaw ang humirang sa amin bago palalangin ang sanlibutan. Ikaw ang nagpapala sa amin ng mga pagpapala upang umapaw at dumaloy hanggang sa mga tao na kailangang abutin ng iyong biyaya. Umaasa kami ng iyong kabutihan at ang iyong kaawaan ay mananatili sa amin habang kami ay nabubuhay. Habang kami ay nagpapatuloy sa tahanan ng Diyos, kasama ng mga kapatiran ngayong umaga na sumasamba at nakikinig sa iyong mga salita. Umaasa kami na isang matuwid na puso, handang isip sa pakikinig ng iyong salita. Pagpalain mo ang iyong pangangaral sa amin ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang pangunahing layunin ng Mesiyas ay ang pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Ilang beses natin binasa rito sa Isaias sa 61, ang talata ay 1, ang paanong sinabi patungkol sa Mesiyas. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita. Habang ang ating Panginoong Jesucristo ay nagmiministeryo sa lupa, pinaunawa niya sa kanyang mga alagad na importante sa kanya ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa Marcos 1:1-38, mababasa natin. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan, upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat sa ganitong dahilan ako'y naparito. So maraming kayang gawin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang makalupang pagmiministeryo. Siya ay nagpapagaling, siya ay nagpapakain,
Siya ay kumakalinga ng mga may sakit. Pero sa isang importanteng gawain, iniukol ng ating Panginoon ang kanyang buhay, kung saan siya pinahiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananahan ng banal na Espiritu. At yun ay upang ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Nilinaw niyan sa mga alagad niya. Importante na ang tagapagligtas, ang Mesiyas na kanilang hinihintay, ay merong opisina na kagaya sa isang propeta. Sinabi ni Moises sa Deuteronomio Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At mangyari na sino mang hindi makikinig sa aking salita sa kanyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Ang pagkapapaliwanag ng mga apostoles patungkol sa mga talatang ito sa Gawa 3:22 hanggang 23 ay ang kaganapan ng mga salitang ito sa ating Panginoong Hesukristo. Ay lagi nating sinasabi na ang huling propeta na isinugo ng Diyos sa sanlibutan ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Sa Hebreo 1:2 makikita natin na ang huling kapahayagan ng Diyos ay pinahayag niya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa katotohanan, meron tayong lubos na pagkakilala sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya't wala nang bagong propeta, wala nang bagong revelasyon, wala nang bagong isinugo. Lahat ng mga isinusugo sa panahong ito ay isinusugo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, alinsunod sa otoridad na ibinigay niya sa kanyang iglesia. Ibinigay niya sa kapulungan na ang tanging layunin ay ang kaluwalhatian ni Kristo. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga apostoles sa huling panahon at sa mga propeta sa huling panahon na nagsasabing mayroong bagong kapahayagan. Ang bagong kapahayagan ay wala nang iba kundi ang bagong tipan. At wala nang mas bago doon. Ang bagong tipan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa tekstong ating binasa sa Marcos 1:14 hanggang 20, makikita natin ang tatlong bagay patungkol sa mensahe ng anak ng Diyos. Ang ating titulo ngayong umaga, ang mensahe ng anak ng Diyos. At ito ay may tatlong katotohanan na dapat nating tignan. Una ay ang pagpapahayag patungkol sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, ang panawagan ng kaharian ng Diyos. Pangatlo, ang pagbubuo ng kaharian ng Diyos. Ano ang ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo? Sa talatang 14, napasa Galilea sa Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Talatang 15, at sinasabing naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Una, ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Importante itong konsepto sa pangangaral ng ebanghelyo ng Panginoon. Maraming nagsasabi na ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos at ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay magkaibang konsepto. May nagsasabi
na ang pangangaral ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay pinagkaloob kay Pablo sa panahon ng iglesia. At ang pangangaral ng ebanghelyo ng paghahari ng Diyos ay para lamang sa mga Hudyo. Yun po mga kapatid ay maling pag-unawa sa banal na kasulatan. Yaong mga tao na naglalagay ng Biblia sa kanilang mga sariling dispensasyon. Samantalang maliwanag sa banal na kasulatan na ito ay nahahati lamang sa dalawang pagkakahati. At ano yun? Una ay ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ngayon, anong ibig sabihin ng paghahari ng Diyos? Hindi ito tumutukoy sa kung sino ang pinaghaharian ng Diyos o sino ang nasasakupan ng Diyos, o hindi ito tumutukoy sa teritoryo. Pag iniisip natin paghahari ng Diyos, pag sinabi natin kaharian ng Diyos, ang iniisip natin sakop, nasasakupan. Pag binasa natin sa awit 103, ito kasing talatang ito sa awit 103 ay nagpapakita sa atin ng simpleng definition. Kung anong pinagkaiba ng paghahari ng Diyos sa mga pinaghaharian ng Diyos. Talatang 19. Awit 103, talatang 11. Itinatag ng Diyos ang kanyang luklukan sa mga langit. Ang kanyang kaharian ay nagpupuno sa lahat. Ang kanyang kaharian, ibig sabihin ang kanyang pamamahala, ang kanyang pagiging Panginoon, ang kanyang pagkadiyos bilang Diyos na soberanya sa lahat ng kanyang nasasakupan. Ang mga nasasakupan ng Diyos ay nasasaklaw ng paghahari ng Diyos. Ang Panginoon ay nakaupo sa trono ng kalawakan at ang kanyang pagiging hari ang namamahala sa lahat ng bagay, sa buhay at kamatayan ng lahat ng tao. Sinasabi ng awit 115, talatang 3, ang ating Panginoon ay nasa langit. Ginagawa niya ang kanyang naisin. Ang kalooban ng Diyos mula pa ng paglalang na sanlibutan ay para sa kaligtasan ng tao. Para ang tao ay maging para sa kanyang kaluwalhatian. Sinabi ni Pablo kay Tito, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. O dapat kong sabihin na ang Diyos na hindi nagsisinungaling ay nangako bago palalangin ng sanlibutan. Ang paghahari ng Diyos ay may kinalaman sa pagbibigay niya sa tao ng buhay na walang hanggan, sapagkat hindi siya Diyos ng mga patay, siya ay Diyos ng mga buhay. Nais ng Diyos sa kanyang paghahari na magkaroon siya ng mga tao para sa kanyang sarili at para gumawa ng isang daigdig para sa kanyang bayan. At ang kanyang paghahari ay nagpapakita ng isang gawaing pangkaligtasan. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos o ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos ay maaari nating tawaging ebanghelyo. Babasahin natin sa aklat ni Isaias 52 sa tatalata 7. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paan yaong nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabubuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, ang iyong Diyos ay naghahari.
Ang paghahari ng Diyos ay nagdadala ng kapayapaan sa tao. Ang paghahari ng Diyos ay nagdadala ng mga salita para sa kabutihan ng tao, para sa ikabubuti ng tao. Ang paghahari ng Diyos ay nagdadala ng kaligtasan ng tao. At anong tawag diyan? Ang tawag diyan ay mabuting balita. Kung kaya't nang sinabi sa aklat ni Marcos na ng ating Panginoong Hesukristo ay nangaral ng Ebanghelyo, ano ang kanyang sinabi? Naganap na ang panahon. Narito na ang paghahari ng Diyos. Sapagkat ang tao kung paghaharian niya ang kanyang sarili, wala siyang kapayapaan. Kung ang tao ay paghaharian niya ang kanyang sarili, hindi niya mararanasan ang ganap na kabutihan na plinano sa kanya ng kanyang manlilikha bago palalangin ng sanlibutan. Ang tao kung paghaharian niya ang kanyang sarili, ipinahahamak niya ang kanyang sarili sapagkat hindi niya lubos mararanasan ang buhay na nais ng kanyang manlilikha na kanyang ibuhay. Sapagkat ang tao hiwalay sa Diyos ay walang anumang kasaysayan. Iguhit nga natin at isulat nga natin ang ating kasaysayan na hindi tayo magsisimula sa Diyos. Saan tayo magsisimula? Sa mga bakterya, sa bato, sa lumot na nagkabuhay at naging isda at pagkatapos naging unggoy at nang naging unggoy na mukhang tao at kalaunay naging tao. Isulat natin ang ating kasaysayan ng walang Diyos. Yan ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, silang lahat ay nawalan ng kasaysayan. Pero isulat natin ang ating pinagsimulan mula sa Diyos na marunong sa lahat, na makakayang gumawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban at ayon sa plano ng kanyang kaluwalhatian. Doon makikita na ang pagiging tao ay merong kasaysayan sa harapan ng Diyos. Oo nga, tayo ang pinakamababa sa kalawakan. Tayo ay pinakamaliit. Maraming mga naglalakihang planeta kaysa sa atin. Marami pang naglalakihang bituin higit sa ating araw. Tayo ay para lamang alikabok sa kalawakan. Ngunit tayo ay tinatawag na pinakamataas na uri sa lahat ng nilalang ng Diyos. Samantalang tayo ang pinakamaliit at kung titignan mo, pinakawalang halaga. Bakit? Sapagkat tayo ay binigyang buhay ng Diyos. Yan ang ating halaga. Sa pagpapakababa ng tao sa Diyos, natatagpuan niya ang kanyang layunin. Kung kaya't ang pagharian ng Diyos ay ang pinakamabuting bagay na maaaring mangyari sa tao. Kawawa ang tao na nagrebelde sa Diyos. Sinabi ng propeta, kahabag-habag ang tao na nakikipaglaban sa kanyang manlilikha. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang mensahe ay ang paghahari ng Diyos. At kung titignan natin, ito ay misteryo sa kanyang panahon sapagkat ang kaisipan ng mga Hudyo patungkol sa paghahari ng Diyos ay kagaya ng paghahari na mayroon si Haring David. Gusto nila makakita ng pisikal na kaharian. Sapagkat ang kanilang iniisip patungkol sa kaharian ng Diyos ay ang nasasakupan ekonomiya, karangyaan, sinabi ng Panginoon sa Lucas 11:20.
Kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngayon, sa 17:21, Lucas 17:21. Narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Pinauunawa sa kanila ng Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay isang bagay na nangyayari sa loob ng tao na may kapangyarihang magpaalis ng mga masasamang espiritu sa tao. Pero hindi pa yun ang kapuspusan sapagkat sinasabi niya sa Lucas 19:11. At samantalang pinakikinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita ang isang talinghaga sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem at sapagkat kanilang inakala na pagdakay mahahayag ang kaharian ng Diyos. So paano natin i-reconcile yun? Na sinasabi ng Panginoon sa mga alagad, narito na ang kaharian ng Diyos. Pero sa talatang ito binasa natin, nagturo ang Panginoon ng isang talinghaga sapagkat ang mga tao ay nag-aakala na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Paanong ang kaharian ng Diyos ay nasa kanila na pero wala pa sa kanila. Sapagkat ang unang bahagi ng pagpapahayag ng kaharian ng Diyos ay ang pagliligtas ng Panginoon. Una sa puso ng kanyang mga tao. Na ang anak ng Diyos ay kailangang magtagumpay sa kasalanan at sa kamatayan. Kailangan niyang itayo ang kanyang nasasakupan at magkaroon sila ng tuwid na relasyon sa Diyos. At sila ay maging mga citizen ng kaharian ng Diyos na ipinapahayag sa mga lokal na kongregasyon. At isang araw babalik si Kristo para kanyang tapusin sa isang pisikal na manifestasyon ang kaharian ng Diyos. Kailangan ang Mesiyas ay mamatay muna sa krus. Maghirap bago pumasok sa kanyang kaluwalhatian. Kung kaya't ang kaharian ng Diyos ay narito na sa puso ng lahat ng mga anak ng Diyos. Subalit wala pa rito. Sapagkat babalik si Kristo sa pangalawang pagkakataon. Sa mga sulat ng mga apostol, hindi natin madalas nababasa yung salitang kaharian ng Diyos in the sense na ipinangangaral ang Ebanghelyo. Kung kaya't maraming nalilito na iba ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos at iba ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At ang dahilan sapagkat ang ipinakikilala sa Ebanghelyo sa panahon ng mga apostoles ay ang pagiging Panginoon ni Jesucristo. Ano bang sinabi sa Roma? Kung ipahayag mo sa iyong bibig na si Kristo ay Panginoon, at ikaw isasampalataya sa iyong puso na siya'y binuhay nga ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Saan natin maidudugtong ang pagiging Panginoon ni Jesucristo sa paghahari ng Diyos? Sapagkat si Kristo ay namatay, siya ay nagpakumbaba, at siya ay binigyan ng Ama ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Kung kaya't kapag sinasabi natin sa sanlibutang ito na si Jesucristo ay Panginoon, sinasabi natin na ito na ang paghahari ng Diyos. Sapagkat ito na ang Panginoon. Ipinahayag na sa atin kung sino ang tagapagligtas. Pinahayag na sa atin kung sino ang hari na naparito para sa ating kaligtasan at sino ang hari na magbabalik. Kaya nga, ang paghahari ng Diyos ay nasa sentro ng Ebanghelyo. Na kung ipinangangaral natin ngayon mula sa lengguwahe ng mga apostoles ay ito, si Jesucristo ay Panginoon. Si Jesucristo ay Panginoon. Ngayon, pangalawa, ano ang panawagan ng Ebanghelyo? Bumalik tayo sa Marcos 1:15, sinasabi, malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo.
Yan ang panawagan ng kaharian ng Diyos. Eto na ang kaharian ng Diyos. Paano yan tutugunin ng tao? Magsisi kayo at sumampalataya kayo sa ebanghelyo na ipinangangaral patungkol sa paghahari ng Diyos. Ayaw ng tao ng paghahari ng Diyos. Sa katotohanan, yan pa nga ang ugat ng pagkakasala ng unang tao. Nang sinabi sa kanila ng manunukso, hindi totoo ang salita ng Diyos. Hindi totoo ang sinabi ng Panginoon na kayo'y mamamatay. Ang totoo niyan, ayaw ng Diyos na kayo ay magsipagtalino na maging kagaya kayo ng Diyos. So nasa isip ng unang tao na kung sila ay susuway sa kautusan ng Diyos, sila ay magkakaroon ng katalinuhan na kagaya ng sa Diyos. Doon siya nagkasala. Sa pagnanasa niya ng pamamahala sa kanyang sarili. Kung ang Panginoon ay pinangangaral na naghahari, unang-una sa lahat na dapat pagsisihan ng tao ay ang kanyang pagmamataas sa kanyang sarili. Lahat ng tao nakakakilala sa Diyos. Pero sino talaga ang nagnanasa at gumaganap ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Maraming kasalanan na dapat pagsisihan ng tao. Pero ang kayabangan sa harapan ng Diyos, ang una at puno sa lahat ng mga kasalanan. Kung kaya nga't ang tao ay hindi nagtitiwala sa Diyos, at ang tao ay hindi lumalapit, at kung pagsasalitaan siya ng Diyos, hindi siya makikinig. Ang ibinibigay ng Panginoon na kaligtasan ay hindi lamang pagkakaroon ng bagong relihiyon, ito ay paghahari niya sa puso ng tao. Ito ay hindi lamang pagkakaroon ng bagong pakikisama sa loob ng isang partikular na iglesia. Ito ay paghahari ng Diyos sa puso ng tao. Kung kahit sasabihin natin na ang sino mang hindi nagpapasakop sa Diyos, ang sino mang hindi pinaghaharian ng Diyos, walang totoong kaligtasan. Sapagkat paano mo tinanggap ang ebanghelyo? Tinatanggap mo ba ang ebanghelyo ni Kristo subalit tinatanggihan mo ang paghahari ng Diyos? Hindi ba't nasa sentro ng ebanghelyo ang paghahari ng Diyos? Maaari ba na ang tao ay tanggapin niya si Kristo ang kanyang tagapagligtas, subalit hindi niya tatanggapin si Kristo na kanyang Panginoon? Kung kaya't sa aplikasyon ng ating Panginoong Hesukristo, sa panawagan niya patungkol sa kaharian ng Diyos, ay nandoon ang pagsisisi. Dapat magsisi ang tao sa kanyang pagre-rebelde sa Diyos. Ang kanyang pamumuhay na malayo sa Diyos, oo nga't siya'y may mabuting gawa. Oo nga't siya'y marunong din na makipagkapwa-tao sapagkat siya'y isang moral na nilalang. Siya ay may konsiyensya. Siya ay may kalayaan. Pero bakit siya magsisisi? Sapagkat sa lahat ng yon, hindi niya kinilala ang Diyos. Di ba't sinabi sa awit na sa kaisipan ng masamang tao, walang bahagi ang Diyos. Hindi kasama ang Diyos sa kaisipan ng lahat ng masasamang tao. Kung sila'y gumagawa ng mabuti, ginagawa nila yun para sa kanilang sarili. Kung sila'y gagawa ng sakripisyo sa kanilang relihiyon, gagawin nila yon para sa kanilang sarili. Ang sumusunod kay Kristo, ang nagpapasakop kay Kristo, ay hindi gumagawa ng anuman para sa kanyang sarili. Kung hindi kanyang inaasam na ang pagsunod kay Kristo, ang higit na kabutihan sa lahat, kung kaya't kasama na sinasabi sa Panginoon ng Panginoon sa atin, ang sino mang nais sumunod sa akin, nilimutin ang kanyang sarili.
At doon tayo nagkakaroon ng lubos na kabutihan at kasiyahan. Kung makikilala natin na ang ating Panginoong Jesucristo ang umpisa at dulo ng lahat ng bagay sa buhay natin. At yan ay mahirap unawain para sa taong hindi ipinanganak na muli. Kung kaya't sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kailangan ng tao ipanganak na muli. Maliban ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kung kaya't ang pagsisisi at pananampalataya ay oo't napakadaling ipangaral sa tao. Subalit napakahirap sundin ng tao at napakahirap paniwalaan ng tao. Bakit ako magsisisi? Mabuting tao ako. Bakit ako magsisisi? Tama ang aking paniniwala. Magkakaiba-iba lang tayo ng mga minor na mga bagay na pinaniniwalaan. Naniniwala rin kami na si Jesucristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Subalit kami mananatili sa aming mga tradisyon. Mananatili kami sa aming mga relihiyon. Mananatili kami sa aming mga bibulto. Maniniwala kami sa hostya. Naniniwala rin kami na si Jesucristo namatay para sa aming mga kasalanan. Kung kaya't kailangan namin si Inang Maria. Hindi tayo na parehas ng pininiwalaan. Ayan isang bagay na dapat pagsisihan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na walang ibang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, at yan ay ang ating Panginoong Jesucristo lamang. At ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo, sapagkat narito na ang paghahari ng Diyos. Pwede ba tayong pagharian ng Diyos na nilalabanan natin ang salita ng ating hari? Kung kaya't nilinaw-linaw natin sa definisyon at sa katuruan ng Biblia na ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos ay ang paghahari ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lugar na syudad na papasukin mo at pagkatapos magtatago ka sa hari. Kung ganyan ang iniisip ng marami, papasok ako sa kaharian ng Diyos at pagkatapos magtatago ako sa loob ng mga bahay nito. Hindi ako magpapakita sa hari, sapagkat ang hari ay nandoon sa gitna ng syudad. Hindi ganyan ang kaharian ng Diyos. Hindi ito lugar na kung saan pwede tayo magpatintero sa Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay isang aktual na pakikialam ng Diyos sa buhay natin. Kung kaya't wag mo sabihin na ang Diyos walang kontrol sa buhay mo, pinaghaharian ka ng Diyos. Paanong pinaghaharian tayo ng Diyos, hindi ka kayang ituwid ng Diyos? Pinaghaharian tayo ng Diyos, hindi tayo kayang disiplinahin ng Diyos? Kung kaya't maliban ng tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos, na hindi niya mauunawaan ang mga bagay na dapat niyang pagsisihan, na hindi niya titignan ang kanyang sarili na isang makasalanan. Lalo na sa panahon natin ay pinangangaral ang Ebanghelyo na walang pagsisisi. Kaya kung mananampalataya tayo, anong sasampalatayanan natin? Ay sabihin ako, huwag na tayo mangaral ng malalim na doktrina. Kailangan ang tao sumampalataya kay Kristo at sapat na yun. O ako'y naniniwala na sapat ang pananampalataya kay Kristo. Subalit kung hindi tayo mangaral ng doktrina, anong sasampalatayanan ng mga tao? Kukumbinsihin mo ang tao na naligtas siya sapagkat siya'y sumampalataya na. Pero pag tinanong mo kung anong sinampalatayanan, hindi niya alam kung anong sinampalatayanan niya. At titignan mo, susundan mo ang kanyang buhay sa tinagal-tagal niyang
sunod kay Kristo, hindi mo makikita nagiging conforme siya kay Kristo. Hindi mo makikita ang bunga ng banal na Espiritu. Na tanging Diyos lang ang maaaring gumawa sa tao. Kaya napupuno ang iglesia ng mga tao na walang bunga ng banal na Espiritu. Sa totoo lang, madali lang magdala ng tao sa simbahan. Bigyan mo yan ng tamang programa. Bigyan mo yan ng tamang leverage, tamang pangako, madadala mo yan sa simbahan. Kaya ang hinahanap nating bunga sa simbahan na ito, ang bunga ng banal na Espiritu. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance. Na ang tao mula sa kanyang pagiging rebelde sa harapan ng Diyos ay nagiging conforme siya sa pagsunod na mayroon ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba't sinabi ng Apostol Pablo na magkaroon tayo ng kaisipan na kagaya ng kaisipan mayroon ng ating Panginoong Hesukristo? Ano ang panawagan ng paghahari ng Diyos? Magsisi. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, hindi pwedeng dalawang hari. Isa lang ang hari sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, isang salita lang ang ipinamumuhay ng mga tao. At yun ang salita ng Diyos. Isang disiplina ang pinaiiral sa kaharian ng Diyos. At yun ang pagtuturo at pagtutuwid ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, lahat kayo ay magkakapatid at si Kristo ang inyong guro. Kaya sinasabi sa iglesia na bagamat iba-iba ang ating mga espiritual na kaloob at ang ating mga paglilingkod, subalit mayroon tayong iisang ulo at yan si Kristo. Kung kaya't lahat ng bahaging na gumaganap ay gumaganap ayon sa pagpapatakbo ng ulo. At yan si Kristo. Anong masasabi mo sa isang gobyerno na hindi gumaganap ayon sa iisang utak? Anong masasabi mo sa isang katawan na hindi sumusunod sa iyo ang bahagi ng katawan mo pag inisip mo? Diba? Ang demokrasya ay isang napakagandang forma ng gobyerno na natutunan natin sa sinaunang Griego. Natutuusin, doon nga natin nakuha yung terminong ekklesia. Na noong unang panahon na kapag sila ay magdedesisyon para sa pamamahala ng kanilang syudad, tinatawag nila ang lahat ng mga citizen, partikular ang mga lalaki, upang bumoto, upang magdesisyon sa panahon ng paggegera, sa panahon ng pagpapalit ng pinuno, sa panahon ng pagsasaayos ng kanilang gobyerno. At ang tawag doon sa assembleya ng mga pinatawag ay ekklesia. Kung kaya nga nasa kaibuturan ng polisiya sa loob ng simbahan, naniniwala tayo na ang bawat miyembro ay may boses sa simbahan. Kung kaya tayo ay merong demokrasyang pagpapasya sa simbahan. Subalit may isang malaking butas ang demokrasya. At ito yun. Kung ang mga nagpapasya ay hindi aral sa mga bagay na pinagpapasyahan. Yan ay isang malaking butas ng demokrasya. Kung mas pipiliin ng mga tao, dahil sa kawalan nila ng kaalaman, mas pipiliin nila yung payaso kaysa sa respetadong tao,
Yan ang isang butas ng demokrasya. Yan din ang isang kahinaan ng iglesia. Kung dahil sa kawalan ng doktrina ng mga tao at mas pinaiiral nila ang kanilang sariling pagpapasya na hindi sila sinanay ng disiplina ng kaharian ng Diyos, ang gagawin nila at ang pagkakasunduan nila ay mga bagay na ikapapahamak ng iglesia. Pero hindi natin pwedeng hindi pagpasyahin ng iglesia. Ang iglesia ay dapat magpasya. Pero paano magpapasya ang iglesia kung ang mga miyembro ay hindi marunong patungkol sa paghahari ng Diyos? Kung kaya't hindi ko sinasabi na ang iglesia ang pinakahuling hukuman sa loob ng iglesia, kung hindi ang salita ng Diyos. Ano ang iglesia sa loob ng iglesia? Ang iglesia ay pangunahing tagaganap ng mga salita ng Diyos. Ang pastor ay hindi rin maaaring magpasya ng mga kritikal na bagay sa loob ng iglesia, kagaya ng pagtitiwalag ng miyembro at pagsusugo ng mga misyonero. Walang kapangyarihan ng pastor. Ni walang kapangyarihan ng pastor na mag-organisa ng iglesia. Yan ay ginagawa rin sa pamamagitan ng otoridad ng isa pang iglesia. Nagbibigay lang sila ng otoridad sa pastor na mag-organisa ng iglesia. Niyang pastor ay hindi rin binigyan ng karapatan at kapangyarihang magbautismo, sapagkat yan ay ibinigay lang din sa iglesia at ginagawa na kung sino ang pinagkatiwalaan ng iglesia. Kung kaya't hindi ibig sabihin na pastor automatic may kapangyarihan magbautismo. Si Pablo na rin mismo nagsabi, hindi ako isinugo ng Diyos para magbautismo, kung hindi para mangaral ng ebanghelyo. Hindi yun automatic. Lalo pat, kagaya ko na hindi ako isinugo bilang misyonero. Hindi naman ako misyonero. Ako ay nagpastor lang sa isang existing na iglesia. Kaya't isa lang ang aking job description sa church, magpastor. Meron kayo rito binigyan ng otoridad na magbautismo, kayo ang nagbigay. Asan yun ang galing? Sa nang pinanggalingan ng iglesia na pinanggalingan natin. At saan nila kinuha yung otoridad nila? Doon sa pinanggalingan nila. Hanggang sa pinanggalingan nila. At kapag binalikan mo yan sa kasaysayan, babalik yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't hindi tayo naniniwala sa apostolic succession. Anong ibig sabihin nun? Na ipinapasa ang pamamahala sa iglesia tao sa tao. Sa mga bishop, hindi. Sapagkat ang pinag-iwanan ng Panginoon ng tungkulin, iglesia, hindi isang tao. Maliwanag yan sa banal na kasulatan. Nang namatay ang mga apostol, ang iglesia ang nagtatalaga ng mga tagapanguna sa gawain ng Diyos. Maaring may iniwanan ang mga apostoles na kanilang mga disipulo. Subalit hindi yun inilagay na hindi tinatanggap ng iglesia. Ngayon, ba't ko pinapaliwanag ang mga bagay na yan? Sapagkat alam mo, na pag-uusapan na lang din natin ang kaharian ng Diyos. Uulitin ko, kung hindi yan nakasulat sa salita ng Diyos, hindi dapat natin yang gawin at ipatupad. Hindi dapat natin yan sundin kung hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Sa oras na ipakita mo sa akin sa banal na kasulatan na itinuro ng mga apostoles na dapat tayong sumamba sa rebulto, maglalagay ako ng rebulto rito kahit mamayang hapon. Sa oras na ipakita nyo sa akin sa banal na kasulatan na dapat na ang sanggol binabautismuhan,
Magbabautismo tayo ng sanggol. Kung itinuro yan ng mga apostoles. Kung itinuro ng mga apostoles na dapat tayong manalangin kay Maria at sa mga santo at kung sino-sino pa mga banal na tao, ngayon din tatawag ako sa santo. Sasabihin nyo, wala pastor, ba't ginagawa ng marami sa inyo? Hindi ba? Paano tayo paghaharian ng Diyos na nagre-rebelde tayo sa Diyos? Kung itinuro ng mga apostoles, ang klase ng pananampalataya na ipahahayag mo sa iyong bibig, maliligtas ka. Pero, hindi magre-resulta sa isang bagong buhay. Hindi na natin pahalagahan ng iglesia. Hindi na tayo magtuturo na isang mahigpit na disiplina sa iglesia. Kung itinuro ng apostoles na pwede ka makipag-isa kay Kristo pero dati ka pa rin nilalang. Hindi na ako magsasalita ng mga bagay-bagay nito. At dapat tayong mamuhay kagaya ng mga tao sa daigdig. Di ba? Huwag na natin disiplinahin ang mga sarili natin. Hindi nyo nakakalimutan yung mag-devotion pero hindi nyo nakakalimutan mag-Facebook. At ang tagal-tagal nyo sa Facebook, ang devotion ninyo minamani-mani nyo. Kung hindi sinabi sa banal na kasulatan, kung hindi itinuro sa banal na kasulatan, na hanapin natin ang Panginoon habang siya'y masusumpungan. At sa tuwing umaga nagigising tayo, hahanapin natin ang Diyos. Huwag nating gawin. Kung hindi sinabi sa banal na kasulatan, na inyong palaging ugaliin, na hikayatin ang bawat isa sa mabubuting gawa at pag-ibig. At lagi ninyong aalalahanin ang inyong mga kapatiran sa iglesia na tinawag kayo ng Diyos. Na sinabing huwag ninyong kakaligtaan ang inyong mga pagtitipon. Maraming pagtitipong Kristiyano sa buong daigdig kahit sa oras na ito. At naway tulungan din sila ng Diyos. Naway pinangangaral din sa kanila ng Panginoon ng kanyang salita. Subalit sinabi ng banal na kasulatan na bawat Kristiyano ay may kanyang sariling pagtitipon. Ng kanyang sinabi, huwag ninyong kaligtaan ang inyong pagtitipon. Hebreo 10:25, di ba? Nakita mo ba yung salitang inyong pagtitipon? Nabasa mo ba yung salita dun sa Hebreo 10:25 sa King James na assembling of ourselves? Hindi ba? Kung hindi yan nakasulat sa banal na kasulatan, hindi ako maniniwala sa isang lokal na pagsamba. Kaya lang sinabi ng Panginoon, bawat Kristiyano ay may kanyang sariling pagtitipon. Pag sinabing pagtitipon natin, ito ay espesyal sa atin. Hindi lang sa akin, kundi sa iyo din. Ang daming kailangang pagsisihan. Kaya ang mga nasa kaharian ng Diyos ay mga taong nagsisi.
at namumuhay sa pananampalataya. Yan ay pinangangaral natin sa lugar na ito. Ang buhay ng pagsisisi at buhay ng pananampalataya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't huwag kayong magtaka. Huwag kayong magtaka kung patuloy namin kayong inaawat sa dati niyong pamumuhay. Kung bakit nais namin kayong awatin sa mga dati niyong paniniwala. Sapagkat hindi natin pwedeng ipasok ang mga supersibong bagay sa loob ng kaharian ng Diyos. Hindi maaari. Hindi nais ng Panginoon na may mga Kristiyanong dual citizen. Tagasunod ni Satanas at pagkatapos tagasunod ng Diyos. Hindi ba't sinabi sa unang Pedro 2:9? Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo. Saan? Mula sa kadiliman. Nakita mo ba yun? Mula sa kadiliman. Galing sa kadiliman. Tinawag tayo ng Diyos galing sa kadiliman. Sa lengguwahe ni Apostol Pablo, kapangyarihan ng kadiliman. Ipitan niyo yan. Pumunta tayo sa Gawa 26. 26:18 ng Gawa. Upang idilat mo ang kanilang mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas, hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Nakita mo ba yan? Hindi lamang tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, kung hindi sinasabi ng Ebanghelyo, inalis tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, upang sa ganon ang biyaya ng Diyos na maghari sa atin. Yan ang paghahari ng Diyos. Huhugutin niya ang tao mula sa kadiliman. Huhugutin niya ang tao mula sa kanyang pagiging alipin. At bibigyan niya ng kalayaan sa pamagitan ng katotohanan ng Ebanghelyo. Saan papunta? Sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. At maliban na ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita yan. Maaring mag-e-exist para sa kanya ang kaharian ng Diyos sa Biblia niyang dala, pero hindi sa mundo na kanyang ginagagalawan. Kung kaya't kailangan ng isang iglesia. Kailangan ng isang iglesia na nagliliwanag sa kanyang mga kapatid. Ang Kristiyano pag naligtas, hindi lang yan kailangan ng discipler. Kailangan din yan ng iglesia. Higit sa lahat. Maraming mga tumanggap sa Panginoon, di na di-disciple. Kung yan ang nagsitibay, nasanay sa mali. Nung nagsitibay, nasanay sa mali. At akala nila tama ang ginagawa nila kasi yun na ang ginagawa nila sa tinagal-tagal nilang maging Kristiyano. Bakit? Hindi kasi dinisipulo. At kung walang magdidisipulo, bakit walang nagdidisipulo? Kasi ang mga iglesia ngayon hindi na mahigpit sa discipleship.
Mas inuna pang isipin na magtayo ng building. Ang mga miyembro, backslider, nagpapadala lang ng pera sa simbahan pero hindi naglilingkod sa Diyos. Oo. Tuwan-tuwa yung mga pastor. Palibasa mo kung pera siya. Tumutulong sa gawain pero hindi inaayos sa mga pamilya nila. At akala ng mga Kristiyano okay lang yun. Bakit? Hindi na disipulo ng maayos. Akala mo porket nagbasa ka ng Bible na disciple ka? Akala mo ba porket nalaman mo na lahat ng doktrina na disciple ka, ang pagdidisipulo ay pagsunod kay Kristo? Kaya kung hanggang ngayon hindi ka pa marunong sumunod sa Diyos, may problema ka sa discipleship. Ano sinasabi ng Panginoon? Follow me! Sumunod kayo sa akin! At yan ang kaparaanan. Pangatlo, ang kaparaanan ng pagbubuo ng kaharian ng Diyos. Nang lumakad si Kristo sa tabing dagat, nakita niya ang mga nangingisda. At sinabi sa kanila ng Panginoon, sumunod kayo sa hulihan ko. Sumama kayo sa akin. Matuto kayo sa akin. Lakaran ninyo ang nilakaran ko, sabi ni Kristo. Sapagkat ang Diyos ay naghahari, sumunod tayo kay Kristo. Ano bang ibig sabihin ng disipulo? Hindi ba tagasunod? Kailangan ko bang ulit-ulitin? Na ito'y galing sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay I learn, ako ay natututo. Ang dinidisipulo ay isang estudyante. Doon ang galing ang salitang disiplina. Kaya't ang resulta ng pagdidisipulo ay disiplina. Maraming Kristiyanong may problema sa disiplina. Bakit? Hindi na disipulo ng maayos. Aral ng salita ng Diyos pero hindi mo maituwid sa tuwid na paghakbang. Saan may problema ang mga Kristiyano ngayon? Hindi sa doktrina, sa aplikasyon. Pag tinuwid mo, sasabihin, okay po, pero hindi gagawin. Dapat doon tinitiwalag sa simbahan. 2 o 3. Dapat doon pinagsasalitaan ng matindi. Pero maraming Kristiyano sanay na ang konsyensya. Akala nila kahit murahin sila ng pastor, pagka minura sila ng pastor at hindi na sila nasasaktan, akala nila matibay na sila. Hindi, matigas lang ang konsyensya mo, may kalyo lang ang konsyensya mo, pero hindi ka matibay. Bakit? Sapagkat nung tinawag ka ng sanlibutan, mas nakinig ka sa sanlibutan kaysa sa salita ng iyong Panginoon. Di ba? Ang pagiging tagasunod ni Kristo hindi nasusukat sa tagal ng pagiging Kristiyano, kung hindi sa pagsunod kay Kristo. Anong response ng mga nagsisi at sumampalataya? So tumutugon sila sa panawagan ng Panginoon. Nang sinabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. O, akala ko nagsisi ka na. Ba't di ka susunod sa Panginoon? O, akala ko sumasampalataya ka kay Kristo. Ba't hindi ka susunod sa Panginoon? Mahirap po kasing sumunod eh. O, akala ko ba sumasampalataya ka? Alam mo ba na ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos? Mahirap eh. Ba't ayaw magtiwala sa Diyos? Tinatawag ako ng dati kong buhay eh. Akala ko ba nagsisi ka na? Nandyan ang struggle ng pagiging disipulo ni Kristo. Pero alam mo ba na ang pagsunod kay Kristo ay kaparaanan ng Diyos? Paano niya tayo binabago? Sinabi niya, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong tagapamalakaya ng tao. Saan tayo tinatransform ng ating Panginoon?
para bilang mga pinaghaharian ng Diyos, ipangangaral din natin yung pangangaral ni Kristo at sasabihin natin sa mga tao, magsisi kayo. At kayo'y sumampalataya sa Ebanghelyo sapagkat naranasan ko ang paghahari ng Diyos. Ako'y pinaghaharian ng Diyos. Totoo ang paghahari ng Diyos. Ang iglesyang ito ay pinaghaharian ng Diyos kung kaya't mamamalakaya tayo ng tao. Pero maraming mga soul winner nang walang maayos na buhay. Paano nangyari yun? Paano may mga soul winner na hindi masunurin sa salita ng Diyos? Hindi ba? Kaya marami nagtatayo tayo ng simbahan kasi nagpaparami tayo ng tao. Pero nadadala natin mga taong hindi pinaghaharian ng Diyos. Kaya nasa ng mga rebelde? Nasa loob ng simbahan. Mga hindi born again, po mga nabaptize lang. Ang sinasabi ko sa inyo, madali lang magdala ng tao. Sabihan mo lang yan na may libre kang bigas linggo-linggo basta umaten ka lang dito pag di nagpabaptize yan Kaya di mo ba napansin? Pagka malaki ang simbahan, lalo silang dumadami. Komportable na, wala nang digmaan Madali na. Hindi ba? Pero ang hinahanap natin ito, mga taong pinaghaharian ng Diyos. Di ba? Kaya, alam mo, pagka sumusunod tayo sa Diyos, ang totoo niyan, hindi ang Diyos na nakikinabang sa pagsunod natin. Hindi nakikinabang ang Diyos sa pagsunod natin. Kapag napapasakop tayo sa Diyos, pumapasok tayo sa programa na inilagay ng Diyos sa buhay natin, na kung tatawagin natin ay kalooban ng Diyos. Kung kaya nahuhubog tayo sa kalooban ng Diyos. O isipin natin, parang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Hindi. Tayo ang ginagawa ng kalooban ng Diyos. Yan, tatanong ka, ano bang kalooban ng Diyos? Hindi ko alam kung anong kalooban ng Diyos. Kita mo, wala ka mahanap. Pag nagtanong ka kung anong kalooban ng Diyos, hindi mo mahanap. Hindi ba? Kaya hindi ako magtataka pag may tinanong ako, kapatid, ano bang kalooban ng Diyos? Hindi niya alam masagot. Kasi, bilang mga pinaghaharian ng Diyos, ipinahayag niya sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Imbis na sabihin natin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Itanungin mo, ano ba ang sabi ng Diyos, ang utos ng Diyos sa partikular na sitwasyon na ito? Gawin mo. At makikita mo na sa pagsunod mo, bawat hakbang mo, nabubuo sa iyo ang kalooban ng Diyos. Pero sabihin mo na bawat salita ng Diyos, suwayin mo at hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi mo makikita. Nangangarap ka lang ng maganda at ang sabi mo kalooban ng Diyos, pero hanggat masuwayin ka, hindi mangyayari ang kalooban ng Diyos. Diba? Paano natin nalalaman ang kalooban ng Diyos? Kapag ka natutunan nating ihain ang ating mga sariling handog na buhay sa Diyos. Hindi ba? Roma 12, 1 hanggang 2. Hindi ba? Ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, ayon sa mga kaawaan ng Diyos, dahil sa mga kaawaan ng Diyos, na iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya,
sa Diyos na siyang inyong katampatang pagsamba. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Di ba? Paano nangyayari at kailan nauunawaan ang kalooban ng Diyos? Kailan? Bago ka maglingkod? Bago ka sumamba? Bago ka makipaglaban sa sanlibutan? Bago ka magbago ng isip? Hindi. Sumamba ka muna. Alam mo ang kalooban ng Diyos sa partikular na temptasyon at pagkakataon at sitwasyon. Gawin mo kung anong gusto ng Diyos. Pagka ikaw ay tinutokso ng sanlibutan, huwag mong sabihin na hindi mo alam kung anong utos ng Diyos. Alam mo ang utos ng Diyos na hindi dapat kayo nakikiayon sa sanlibutan ito. Kapag ka tinatawag yung laman mo, kapag tinutokso ka ng katawan mo, huwag mong sabihin na hindi mo alam kung anong kautusan ng Diyos. Ako po'y nahihiga dito. Ako po'y natutulog muna. Bakit? Hindi ko alam ang kalooban ng Diyos. Pero hindi mo ba alam kung anong utos ng Diyos yun sa pahiga-higa mo? Subukan mong tumayo. Gawin mo ang kautusan ng Diyos. Malalaman mo kung anong kalooban ng Diyos. Oh, bakit? Bakit nababad ka na naman dyan sa Facebook mo? Ito nga hindi ko alam ang kalooban ng Diyos Natural, hindi mo malalaman. Patayin mo ang Facebook mo, lumabas ka, maghanap ka ng oportunidad na dapat gawin. Luminga-linga ka, ayusin mo ang bahay mo, ayusin mo ang trabaho mo, magbalak ka ng negosyo, malalaman mo kung anong kalooban ng Diyos. Hindi ba? Katanungin mo mga young people, anong kalooban sa iyo ng Diyos? Hindi ko po alam Yung sumagot ng ganyan, isa lang ibig sabihin yan, hindi niya sinasanay ang sarili niya sa pagsunod. Kagaya ng nakatapos ka na lahat ng K-12, lahat-lahat, tiyanong ka, anong gagawin mo sa buhay? Hindi ko alam Pambihira ka, nag-aral ka ng 12 taon sa eskwelahan, hindi mo man lang alam kung saan ka mahilig. Hindi ka nag-aral ng maayos. Pumasa ka lang. Diba? Diba? Hindi ko kasi alam kung anong ministry ko sa church Pambihira ka, lagi kang dumadalo, hindi mo alam ministry mo sa church. Isa lang ibig sabihin yan. Hindi ka nagsasagawa ng napapakinggan mo. Ay, hindi ba? Kaya kailan natin nalalaman ang kalooban ng Diyos? Kapag natuto tayo na ihandog ang sarili natin sa Diyos. Kapag natutunan natin na hindi dapat tayo worldly, doon mo malalaman kung anong kalooban ng Diyos. Di ba? Yan. O hindi ba tama yung pagkakaintindi natin sa talatang yan? Bakit? Hindi ba natin alam na dapat ang katawan natin templo ng Diyos? Alam natin pare-parehas yan. Pero anong ginagawa natin? Tumitingin tayo 5 years from now, pero hindi ka tumitingin kung saan mo dapat ang gamitin ang katawan mo sa ngayon. Excuse me. Tumitingin tayo 10 years from now, pero anong ginagawa natin sa ngayon? Saan natin sinusunod ang salita ng Diyos? Lunes na naman bukas. At bukas, titingin ka na naman. 1 year from now. Ano kayang kalooban ng Diyos 1 year from now? Pero hindi natin tinitignan kung paano nyo i-apply itong salita na ito ng Diyos bukas sa inyong pamumuhay. That's why marami sa atin tumatagal, hindi pa rin natin alam ang kalooban ng Diyos kasi hindi tayo masunurin.
If any man will do His will, sabi ng Panginoong Jesucristo, he shall know the doctrine. Nalaman ninyo ang doktrina. Kung magpapatuloy kayo sa kanyang salita, inyong malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Hindi ba? Kaya noon iniisip ko na marami akong sinayang na panahon. Totoong sayang ang panahon. Pero mayroong isang magandang naidulot yung mga panahon na yon. At ito yon. Natutunan ko yung struggle. Struggle. Na makipagpilitan ka sa Diyos. At tignan mo sa inyong dalawa kung sinong mananalo. Kasi sa hinaba-haba ng struggle mo kasama ng Diyos, isipin mo, hindi nananalo sa iyo ang Diyos. Anong klaseng tao ka? Na ang tagal niyong naghahatakan ng Diyos, pero hindi nananalo ang Diyos. Ikaw pa rin ang nasusunod. Ngayon, lagi ka nananalo sa Diyos. Nababago mo ba ang Diyos? Hindi. Ganun at ganun pa rin. Pero kapag natuto kang sumunod sa Panginoon, gumibap ka na sa iyong sariling akala at ibigay mo na sa Diyos ang kontrol, malalaman mo ang kalooban ng Diyos. At doon mo lang makikita na walang sayang sa pagbabackslide. Pero alam mong pagbabackslide, sayang na panahon yan. Sayang yan. Tsaka lang pwedeng sabihin na hindi sayang yan kapag ka ngayon marunong ka nang sumunod. Kaya nga tayo nagbalik loob sa Panginoon eh. Sabi natin maglilingkod na tayo sa Panginoon eh. Hindi ba? Kaya nga tayo sumampalataya kay Kristo. Kaya nga tayo nagsisi. Kaya nga tayo naligtas. Kasi sabi natin, tapos na yung dati nating buhay. Di ba? Sa ganyang paraan, binubuo ng Panginoon ang kanyang kaharian. Nananahan siya sa puso ng mga tao na sumampalataya at nagsisi at susunod sa kanyang salita at doon niya sila binabago. Ngayon, sasabihin nyo, nung sa pagsumampalataya ako kay Kristo, maraming lalayo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala kung lalayuan kayo ng tao. Bakit? Igagawin niya kayong tagamamalakaya ng tao eh. Lalayo sila sa iyo, pero maglalapit sa iyo ang Diyos ng mga bagong tao na dadalhin mo kay Kristo. Tandaan mo, ngayong Kristiyano ka na, at lahat ng ayaw sa iyo lumayo, isa lang ibig sabihin nun, ayaw nila yung magandang pagbabago na nangyayari sa iyo. Ba't ipipilit mo yung sarili mo sa kanila? Para habang buhay kang Kristiyano, nakikipag-compromise ka? Wala akong nakitang compromiser na tumibay sa doktrina. At tumibay sa pagiging Kristiyano. At naging mahusay sa paglilingkod sa Diyos. Diba? May nagsabi sa akin, ba't hindi ka lumalabas-labas sa simbahan? Bakit lagi ka nandiyan sa simbahan? Hindi ka nakikipag-fellowship. Sabi ko, anong mapapala ko pag naipag-fellowship ako sa labas? Makapulot pa ako ng basura. Mas mabuti na si Jervis ay nagkakapilang sa Bible Baptist Church. Bahala kayo sa mga pinaggagawa nyo dyan sa labas ng simbahang ito. Kung ang ginagawa nyo ay sa Panginoon, pagpapalain niya ng Diyos. Kung hindi sa Panginoon niyang ginagawa nyo, nagtatayo kayo ng kastilyong buhangin. Ngunit para sa akin, alam ko ang kalooban ng Diyos. Ito ang sinunod ko, ito ang kalooban ng Diyos. Dito ako sa iglesia. At tuturuan ko mga kapatid na maglingkod sa Diyos. Gusto natin na magkakaroon ng kaluluwa, hindi ba? At nailagay ng Diyos yan sa puso natin. Kaya pag tinignan mo sa Mateo 28, bago sinabi ng Panginoon na humayo kayo at bautismuhan ninyo ang lahat ng mga bansa, bago niya sabihin yun, anong sinabi niya?
Ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo. Hindi ba na ang paraan ng Panginoon ng pagbubuo ng kanyang kaharian dito sa lupa ay sa pamamagitan ng pamamalakaya ng tao? At kung paano namamalakaya ang mga tao ng Diyos para mag-akay ng kaluluwa, nagsisimula ito kung sila ba ay pinaghaharian talaga ng Diyos. Hanggat hindi ka pinaghaharian ng Diyos, hindi tayo magiging ilaw sa sanlibutan. Patuloy tayong ilaw na aandap-andap at asim na walang lasa, na aapak-apakan ng mga tao at itatapon sa kalsada. Di ba? Sasamantalahin ng tao ang ating mga kabutihan. Lalo tayong pakikinabangan ng mga tao sa sanlibutan pero hindi tayo naikinabang sa pinagagawa natin. Gusto ba ng Panginoon sa atin yan? Natural, hindi. Hindi gusto ng Diyos na habang nagpapalaki kayo ng bata, nauubusan kayo ng buhay. Hindi gusto ng Diyos na habang nagdidisipulo na tayo ng tao, ikaw napapabayaan mong buhay mo. Supposedly, dapat ang iyong saraw ay umaapaw. Ang ministeryo ay outflow ng puso. Sobrang paglilingkod mo sa Diyos, di ka na nakaligo. Di ba? Sobrang paglilingkod mo na sa Diyos, dumating yung panahon, napagod ka na dahil wala nangyayari sa buhay mo. Nagkamali ka kasi nung umpisa. Di ba? Sinabi ko sa mga kapatid natin, alam mo kapag ang mga bata ay hindi dapat nagiging hadlang sa mabuting pagsasamahan ng mag-asawa. Yan pa nga dapat ang naglalapit sa pagsasama ng mag-asawa. Nung dalawa pa lang kayo, ang sweet-sweet nyo. Nagkaroon na ng isa, nahati na yung atensyon nyo. Na naging dalawa yan, naging tatlo, naging apat, naging lima, tapos naging 12. Dami, no? Hanggang sa wala na kayong oras sa isa't isa. Lagi na lang, yung mga bata, yung mga bata, yung mga bata, yung mga bata. At pagkatapos, dumating ang panahon na palaki niyo sila ng ayos, okay, purihin ng Diyos. Nagkanya-kanya sila ng pamilya. Nag-asawa na, bumuo ng kanya-kanya sariling pamilya. At kayong dalawa, matanda na kayo. Tahimik na uli ang bahay. Naging malayo kayo sa isa't isa. Paano kayo ngayon? Di dalawa kayong malungkot at matanda sa loob ng bahay. Hindi ba? Ang gusto kong sabihin na ito, habang dumadami ang responsibilidad natin, hindi yan dahilan para mapabayaan natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Sapagkat wala kang ibibigay kung wala kang tinatanggap. Di ba? Hindi ka makapagpapasunod kung wala kang sinusunod. Bubuin mo siya, bubuin mo ang taong yan, ikaw hindi mo alam kung anong bubuin mo sa buhay mo. Sa lingwahe ng ating Panginoong Jesucristo, pwede bang ang bulag ay mag-akay ng kanyang kapwa bulag? Ang ligaw na pastor ay maglilid ng ligaw na iglesia. Ang ligaw na magulang ay magpapalaki ng ligaw na anak. Kahit anong kabuti niyan, sa kaibutuhan ng puso niyan, malayo yan sa Diyos. Kung kaya't ang tao hindi siya pinaghaharian ng Diyos, kung talagang namulat ang mata natin sa paghahari ng Diyos, edi magpasakop tayo sa Diyos. Doon tayo magiging tagapag-akay ng mga kaluluwa. Kaya huwag tayo magmadali dumami. Actually, madami tayo.
Isipin mo sa sobrang dami ninyo, nahihirapan pa kayo mag-report sa prayer band. Nahihirapan kayo mag-report sa prayer band sa panahon ng cellphone at messenger. Sobrang dami natin. At sobrang sipag nyo pa, ang dami nyong responsibilidad. Isipin nyo, sa sobrang tagal nyo sa social media, hindi kayo makapag-messenger para malaman ninyo kung nag-pray pa kayo o hindi. Sobrang busy natin. Sobrang busy natin. Diba? Kaya naiintindihan natin yung mga bagay na yan. At ako'y nahahabag na sobrang busy nyo. Ngayon, kung hindi natin matututunan yung mga bagay na yan, nakasimpleng pagdadasal, hindi pa natin mapagtulungan. O sige, pumunta tayo sa baras, magsimula tayo ng misyon. Pwede sasabihin nyo, hindi, busy kami, pastor. Hindi ba? Sa sobrang dami natin, alam mo yon, sa sobrang dami natin, talagang ang hirap na natin maghanapan. Isipin mo nangyayari yan sa panahon na meron ng wifi. O sabi ng iba, hindi, wala po kaming wifi. Alam mo ba na mas malakas na ang data kaysa wifi? Umatin ako ng online class na nakabukas ang video cam. Di ko pinapatay. Sinasagad-sagad ko yung data ko kung mauubos. Aba, hindi na uubos. Talagang sakto 1 linggo. Sabay gumagana yung isang cellphone, nakabukas yung laptop. Kasi nagmo-multitasking ako habang pagka nag-lecture ang teacher, ginagawa ko yung ibang module. Dahil hindi pwedeng, isipin mo, tambak ang trabaho sa opisina. Pati ibang mga trabaho sa administration, nagpapatulong na nga ako sa mga kapatid. Ang lakas ng data natin ngayon. Kahit wala ka ng wifi, basta may data ka. Tapos may hotspot pa. Sinasabi ko talaga. Mas mura pa. O di ba? Isipin mo sa panahon ngayon na may malakas ang data, hindi tayo magkahanapan. Sobrang busy natin. Sobrang busy natin. Sobrang busy natin. Di mo, sobrang busy natin, no? Anong gagawin natin sa mga bagay-bagay na yan? Alam nyo kung anong dapat yung gawin. Dapat alam nyo na kung napapalayo kayo sa Diyos o hindi. At kapag ka napapalayo kayo sa Diyos, alam nyo dapat kung paano kayo babalik. Paano nyo kakausapin yung mga taong natisod nyo? Paano kayo gagawa sa gawain ng Diyos na hindi maapektuhan yung mga gawain ng Diyos? Diba? Ano, dami niyong alam na doktrina? Hindi yan nagpapagalaw ng inyong puso. Pag masama ang loob ninyo, bahala na ang gawain ng Diyos. Anong kinalaman ng gawain ng Diyos sa mga away ninyo? Anong kinalaman ng gawain ng Diyos ng mga batang pinagmiministeran ninyo, sa mga matatandang pinagmiministeran natin, sa mga magulang na bina-Bible study natin, sa pagbabackslide mo? Hindi mo hinanda ang sarili mo eh. O di ba? Yun. Ilang taon ka ng Kristiyano? 3? Akala mo bata ka pa. O, yun. Pero pag tignan mo,
perfect naman. Perfect naman ang exam. Ang devotion notebook, ayos naman. O hindi ba? O sinasabi ko sa inyo mga kapatid, sapagkat ang paghahari ng Diyos, realidad. Ang paghahari ng Diyos, realidad, hindi yan nag-e-exist sa dami ng alam natin doktrina. Kung hindi pamumuhay natin sa pagsisisi at pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Di ba? O paano, tapusin ko na rito. Kaya kailangan naayusin natin yan. Tanda mo, hindi mo pwedeng sabihin wala kang panahon basta nagmamahal ka.